Magandang araw sa iyo, batang magaling. Binabati kita natapos mo ang third quarter. Pinakita mo ang iyong husay sa pagsagot sa mga gawain, pagbutihin ang pag-aaral at sabayan lagi ng panalangin. Ngayon, nasa week 1 na tayo sa markahang pang-apat. Bagong aralin, bagong kaalamang magagapas. Makinig ng mabuti mula umpisa hanggang wakas. Ating tatalakayin mga kagamitan sa pagsusukat. Mga kagamitan sa pagsusukat. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na natatalakay ang mga kaalaman at kasanayan sa pagsusukat. Nakikilala ang mga kagamitan sa pagsusukat at nagagamit ang dalawang sistemang panukat. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang unang pagsubok. Paano to? Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, alin sa mga sumusunod ang ginagamit sa pagsusukat? Pangalawa, ito ay ginagamit upang sukatin ang tamang anggulo ng gilid at sulok ng mga gawaing konstruksyon. Ito ay karaniwang yari sa metal o kahoy. Pangatlo, isang kagamitan sa pagsukat na may hugis T na ginagamit sa pagsukat ng mahabang linya kapag nagdo-drawing. Ginagamit din itong gabay sa pagguhit ng mga linya sa mga drawing na gagawin. Pang-apat, ang sistemang desimal ng pagsukat na nakabatay sa metro, letro at gramo bilang panukat ng haba, timbang o kapasidad. Panglima, ito ang tradisyonal na sistema ng pagsukat na karaniwang ginagamit ng mga matatanda. Pang-anim, gumagamit ng dipa ang tindira ng tela bilang panukat na tinatayang may sukat na patlang. Pang-pito, ang 100 sentimetro ay katumbas ng patlang na metro. Pang-walo, ang taas ng karaniwang babaeng Pilipino ay may 5 talampakan. Ano ang katumbas nito sa pulgada? Pang-siyam, alin ang mas mainam gamitin na sistema ng panukat kung nais mong malaman ang sukat ng iyong gawaang mesa? At pang-sampu, bakit mas mainam gamitin ang tape measure kung kukunin ang sukat ng bahagi ng katawan? Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa unang pagsubok? Kung ang nakuha mo ay 6 hanggang 10, binabati kita. At kung 5 naman pababa, huwag mabahala. Paunang pagsubok lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa masusunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraang aralin. Panuto, piliin ang tamang sagot sa mga salitang nakasulat sa itaas ng bawat bilang. Ano sa palagay mo ang karaniwang ginagamit sa pagsusukat ng mga sumusunod na bagay? Una, tuwid na guhit o linya sa papel. Pangalawa, pabilog na hugis ng isang bagay. Pangatlo, taas ng pinto, kapal ng tabla.
Pang-apat, kapantayan ng ibabaw na bahagi ng mesa. At panglima, pagsusukat ng bahagi ng katawan. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin. Mga kagamitan sa pagsusukat. Ang bawat kasangkapang panukat ay may angkop na bagay na narapat paggagamitan sa pagsusukat. Ang bawat kagamitan o kasangkapan ay idinisenyo ng wasto para sa isang tiyak na layunin. Kaya ang tamang pagpili nito ay makatutulong upang mapadali ang isang trabaho ng tama at upang hindi ito maging sani ng pinsala o pagkasira sa alinman sa mga kagamitan, pinagtatrabahuan o ang mismong bagay na ginagawa. Pag-aralan kung paano ginagamit ang bawat kagamitan o kasangkapang panukat at ang angkop na paggagamitan nito. Narito ang mga kasangkapang panukat na maaari mong gamitin sa mga proyektong gagawin sa susunod na araw. Una, eskwala. Ito ay ginagamit sa pagsusukat sa malalaki at malalapad na gilid ng isang bagay. Halimbawa, gilid ng kahoy, lapad ng tela, lapad ng mesa at iba pa. Sinusukat nito ang tamang anggulo ng gilid at sulok ng mga gawaing konstruksyon. Ito ay maaaring yari sa metal, asero o kahoy. Pangalawa ay ang meter o yardstick. Ito ay karaniwang gawa sa kahoy o plastik na ginagamit ng mga mananahi sa pagsusukat ng lapad o haba ng tela o para sa paggawa ng padron. Pangatlo ay ang protractor. Ang kasangkapang ito ay ginagamit sa pagsukat ng mga degree ng anggulo o sulok ng isang bagay na iginuguhit. Pang-apat ay ang pole post roll. Ang kasangkapang ito ay yari sa metal at otomatikon na may haba na 25 pulgada hanggang 100 talampakan. Ang kasangkapang ito ay may gradation sa magkabilang gilid. Ang isa ay nasa pulgada at ang isa ay nasa metro. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga karpentero sa pagsusukat ng mga proyektong kahoy na mahaba at malalapad. Kumbinyente din itong gamitin dahil madali lang siyang bitbitin o dalhin. Panglima ay ang roller at triangle. Ito ay ginagamit sa pagsusukat at paggawa ng mga linya sa drawing at iba pang mga gawain na may maliit na sukat. Pang-anim, medida o tape measure. Ginagamit ito ng mga mananahi sa pagkuha ng sukat ng mga bahagi ng katawan sapagkat ito ay umaayon sa hugis ng parte ng katawan na sinusukat. Pang-pito ay ang T-square. Ito ay ginagamit sa pagsukat ng mahabang linya kapag nagdo-drawing. Ginagamit din ito na gabay sa pagguhit ng mga linya sa mga drawing na gagawin. Pangwalo ay ang zigzag roll. Ito ay roller na yari sa kahoy na pinagdugtong-dugtong na gamit ang mga rivets na umaabot ng 6 na pie at panukat ng mahabang bagay. Halimbawa, pagsusukat ng haba at lapad ng bintana, pintuan at iba pa. Paggamit ng dalawang sistemang panukat. Ito ay ang sistemang Ingles at sistemang metric. Sistemang Ingles. Ang sistemang ito ay tradisyonal na paraan ng pagsusukat at madalas na ginagamit ng masigit na nakatatanda, tulad ng ating mga lolo at lola. Ito ay nakabatay sa karaniwang sukat ng bahagi ng katawan ng tao gaya ng hinlalaki o malaking daliri sa kamay, dangkal, dipa at iba pa. Narito ang pagsukat sa sistemang Ingles at ang katumbas nito. 12 pulgada katumbas ay 1 pie o talampakan o isang haba ng roller. 3 pie o talampakan ay katumbas ng 1 yarda. Sistemang metric.
Ang sistemang metric ay sistemang desimal ng pagsukat na nakabatay sa metro, letro at gramo bilang panukat ng haba, timbang o kapasidad. Ang sistemang ito ang masigit na isinasalang-alang gamitin dahil sa masigit na tumpak o eksaktong pagsukat nito. Sa pagbuo ng isang produkto o proyekto, ginagamit ang panukat ng haba o metro. Pag-aralan ang sumusunod na pagsusukat ng haba at lapad gamit ang sistemang metric. 10 milimetro ay katumbas ng 1 sentimetro at ang 10 sentimetro ay katumbas ng 1 desimetro at ang 10 desimetro ay katumbas ng 1 metro. At ang 100 sentimetro ay katumbas ng 1 metro. At 1,000 metro ay katumbas ng 1 kilometro. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may mga inihanda akong mga gawain na siyang magpapalawak pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, ibigay ang angkop na kagamitan o kasangkapan sa pagsukat ng mga sumusunod na bagay. Una, sukat ng iyong baywang. Pangalawa, sukat ng iyong taas. Pangatlo, lapad ng iyong aklat. Pang-apat, kung tumpak ang anggulo ng kanto ng mesa. Panglima, sukat ng degree ng sulok ng tatsulok. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Para naman sa pangalawang gawain, gumupit ng sinulid, yarn, PC o straw ayon sa ibinigay na sukat o haba. Gamitin ang anumang panukat na mayroon kayo. Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero kayang-kaya, 'di ba? Kasi magaling ka. Para naman sa pangatlong gawain, gamit ang tape measure o meter stick na may dalawang sistema ng panukat. Sukatin ang mga sumusunod. Kumusta? Kayang-kaya, 'di ba? Binabati kita at matagumpay mong nagawa ang mga gawain. Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan na malaga ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa pagsusukat upang maging matagumpay o maunlad ang produkto o proyektong gagawin. Gumamit ng wastong kagamitan o kasangkapan sa pagsusukat na angkop sa mga gagamitang gagamitin sa proyekto. May dalawang pandaigdigang sistemang panukat ang maaaring gamitin upang maging eksakto o tumpak ang sukat ng bahagi ng proyektong ginagawa at maging maganda ang kalabasan ng produkto nito. Sistemang metric at sistemang English. Maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa mga natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.